Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siegado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Directly Sr., King of all kings, Master Robin Directly Jr., Divine Grand Master Robin Madron Icli the First. Pizza 8 po ngayon buwan ng Nobyembre 2020. Ngayon mga kapatid, isasalaysay ko po sa inyo ang patungkol sa kung sino ang pinakaunang tao na itapon ng Diyos doon sa kanyang kaharian o kung sino ang pinakaunang tao na maliligtas sa araw ng paghuhukom mga kapatid. Dahil sa araw ng paghuhukom mga kapatid, ang pinakaunang tao na ipatapon ng Diyos doon sa kanyang kaharian bilang pinakaunang tao na naliligtas ay apelyido Icleo po mga kapatid. Icleo po talaga ang apelyido ng pinakaunang tao na itapon papasok doon sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Diyos mismo mga kapatid. Dahil ang apelyido Icleo po talaga mga kapatid ay siyang role model, ay siyang modelo na ginawa ng Diyos, siyang modelo na ginawang apelyido ng Diyos sa kanyang pagpunta dito sa mundo. Dahil ang apelyidong Icleo po mga kapatid ay mayroong malaking ibig sabihin para sa kanya. Kaya yun ang apelyido na kanyang ginagamit sa kanyang pagpunta dito, panirahan dito sa mundong ito bilang isang tao mga kapatid. At yan po talaga ang mangyayari sa araw, utak na oras ng paghuhukom na darating ngayon sa malapit na mga taon na at paparating na po yan. Dahil ang judgment po mga kapatid ay nagsimula po talaga noong alas 12 ng madaling araw 1977. January 1, alas 12 ng madaling araw 1977, nagsimula po ang araw ng paghuhukom. At we are now in the judgment level. Hanggang sa ngayon, hanggang sa paparating pa na mga araw, ay oras na ng paghuhukom. At ang paghuhukom na ginawa na yun ng Diyos, ang sino mang taong mga masasamang tao ay inilagay siya kasama doon sa mga masasama na kaluluwa. Kasama siya doon na inilagay sa isang dibisyon. Kumbaga, siniparit siya mula naman doon sa mga kaluluwa na mga mabuti ay inilagay din sa isang dibisyon kasama din ang mga mabuting kaluluwa. Pero ang final judgment ay parating po mga kapatid. Ang final judgment ay darating po na gagawin ni Professor Kong si Jesucristo nga si Professor General Spiritual Investigator Jimmy Bilimput. Dahil sasabihin ko po sa inyo, wala pong sinumang tao na makakapasok sa kaharian ng Diyos, sa loob ng kaharian ng Diyos. Wala pong sinumang tao na makakapag lambing doon sa Diyos mismo, makipag-usap sa Diyos mismo doon sa loob ng kanyang kaharian na hindi dadaan sa strictong interview ng General Spiritual Investigator. Dadaan po talaga lahat ng tao sa strictong pagtatanong at pagsasagot, kumbaga sa isang husay na gagawin o interview na gagawin bago makapasok ang isang kaluluwa doon sa kaharian ng Diyos. At nasabi ko po sa inyo na ang pinakaunang tao na itapon sa kaharian ng Diyos ay apelyido Icleo po mga kapatid. Dahil ang paghuhukom ay ganito po yan mga kapatid. Ganito po ang klase ng paghuhukom. Ito po ang 5 rubin. Ito po ang 5 rubin mga kapatid. Ang 5 rubin ay nakaupo po sa kanilang mga mesa. Si Divine Master Robin Idira Icleo Sr., King of all kings Master Robin Buray Icleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Icleo I, Alas King the King Robin Libor Icleo II, at Master Robin Icleo III. Ganito po talaga ang senaryo mga kapatid. Nakaupo sila doon sa likuran. At ang sa harapan naman ay ito ang General Spiritual Investigator, Professor Jimmy Bilimput. At ang mga taong nasasakdal mga kapatid ay nakapila po talaga. Nakapila po ang lahat ng tao dito sa buong mundo. Nakapila po silang lahat. At ang pinakauna sa pila po talaga sa araw ng paghuhukom ay apelyido Icleo. Ang apelyido Icleo po ang siyang nauna dito sa pila. Dito yan talaga, pinakauna yan sa pila. At susunod po sa pila na yan, pag matapos na ang apelyido Icleo, mga kamag-anak nila, at susunod dyan ay mga membro ng Asosasyon ng Diyos, mga membro
ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, mga membro ng Robinian International Incorporated ang nakapila dito. Sunod-sunod po yan, nakapila po yan isa-isa. Ang araw ng paghuhukom ay nakapila po ang lahat ng mga tao dito sa buong mundo. At manginginig po sa takot ang lahat ng mga tao sa mundo. Manginginig po ang kanilang buong katawan, ang kanilang mga tuhod sa matinding takot na kanilang maranasan dahil ang pinakauna ring itapon sa kulungan o pinakaunang itapon doon sa impyerno ay apelyido po Ekleo. Apelyido Ekleo po ang pinakaunang itapon doon sa impyerno, mga kapatid. Ito ang tandaan nyo at ito po talaga ang buong katotohanan. Bakit apelyido Ekleo ang pinakaunang itapon doon sa impyerno, mga kapatid? Dahil kinukonsinti ninyo ang paggawa ng resolution ng Board of Trustees or Board of Directors ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Kinukonsenti ninyo ang paggawa nila ng resolution na i-waiver si Panginoong Divine Grand Master Robin Madron Ekleo I. Yun po ang pinakamalaking kasalanan talagang nagawa ng mga Ekleo, mga kapatid, at ng Board of Trustees. Yan po talaga ang itakwil, ang isa pang Robin na namahala ngayon ng Robinian International Incorporated nga si Divine Grand Master Robin Madron Ekleo I. Dapat sana, para wala kayong pananagutan, dapat sana ay ginawa ninyong, binigyan ninyo ng freedom or kalayaan ang tao mamili kung sino, kung saan sila, kung magpamembro ba sila ng Robinian International Incorporated or mananatili ba sila sa asosasyon ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. At gayong alam nyo na hindi nga yan na rin nyo. Alam nyo na ang Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated ay nag-expire noong October 19, 2015. Pero bakit kinonsinti ninyo ang mga leaders ninyo, ang mga haligi ng asosasyon ninyo, ng asosasyon ng Philippine Benevolent Missionaries Association? Bakit kinonsinti ninyo na gumawa ng isang resolusyon na i-waiver, papirmahin ang mga members, mga opisyal ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated ng waiver na hindi na sila papasok pa sa Robinian International Incorporated? Isa po yung malaking kasalanan dahil isa yung pagtataksil, isa yung pagtatakwil sa isa pang Robin. Paano nga kayo makakarating dito sa 5 Robin? Gayong dito pa lang sa pangatlong Robin ay itinakwil na nga. Tinakwil na nga ito. So paano pa maparating dito sa pang-4 na Robin? Paano pa maparating dito sa pang-5 Robin? Dahil ang pang-4 na Robin ay siyang representante ng 4 corners of the world. Siyang representante ito ng 4 corners of the world. At ito namang pang-5 Robin ay siyang isang Robin na lumipad mula sa silangan ng araw na nagdala ng timbre ng buhay na Diyos upang tatakan ng mukha ng pangalan ng Diyos ang kaniyang mga tauhan ng buhay na Diyos. Tatakan sa noo or sa dibdib ang mga taong maligtas na 144,000, mga kapatid. Yan po ang buong katotohanan. Ekleo po ang pinakaunang itapon doon sa impyerno sa darating na araw ng paghukom dahil sa ginawang pagkukonsinti nila na itakwil ang isang Robin. Pero mga kapatid, ginawa ko ang video post kong ito hindi po para siraan kayo, hindi po para idiin kayo, kundi para imulat kayo sa buong katotohanan, para mapagsisihan nyo ang inyong kamaliang ginawa, para ipabaha nyo ang inyong mga luha sa inyong mga mata, para ipakita nyo sa Diyos ninyo na pinaniwalaan ninyo ang inyong matinding pagsisisi sa kasalanang na nagawa ninyo sa inyong kapwa-tao. Dahil nga libo-libo, milyon-milyon ka mga tao ang niwala sa inyo. Dahil kayo ay role model. Dahil kayo po ang nangunguna ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Kayo ay modelo. Kayo ay role model. Dapat sana kayo ang manguna. Kayo ang magturo ng mga members ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated kung ano ba ang narapat na gagawin. Kung ano ba ang pinakamabuting gagawin upang walang ni kahit isang Robin na maitatakwil ninyo. Pero ano ang nangyayari? Na itakwil nga ninyo ang isang Robin. Yun ay isang karumal-dumal na kasalanan, mga kapatid. Dahil hindi nyo nga nabuo ang 3 persona ng Diyos. So paano kayo ngayon magdarasal? Paano kayo
Paano nyo ipagpatuloy ang pagdadarasal? Gayong ang him, ang ibig sabihin ng him ay Diyos Ama. At ang Diyos Ama ay si Divine Grand Master Robin Madron Ickley I. Siya po si him. At saka si ay Diyos nga anak na si King of all Kings, Master Robin Boray Ickley Jr. Siya ang Diyos nga anak. At ang T ay ang utak, ang founder ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, ang founder ng sanlibutan, ang utak ng pagbuo ng mundo, ang utak ng pagbuo ng kaharian ng Diyos at ng kaharian ng tao. Siya po si T, si Divine Master Robin Idira Icleo Sr. So paano ngayon? Magro-rosaryo kayo, pag-rosaryo nyo, sabihin nyo lang T. Sasabihin nyo lang yan, mga members ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Sasabihin nyo lang yan na T. Bakit pa kayo magbigkas ng him? Gayong itinakwil nyo na nga si him. Nakakahiya naman pag ganyan ang gagawin ninyo. Nakakahiya. Ano pang mukha na iharap nyo sa harapan ng Diyos? Gayong si him na si Divine Grand Master Robin Madron Ickley I ay itinakwil ninyo. Iniwiber ninyo. Pinalayas ninyo, inalisan ninyo ng karapatan na pumasok sa mga chapter. Inalisan nyo ng karapatan na pumasok sa inyong mga puso. Pero binabanggit nyo pa him. Ang lakas ng apog nyong gawin inyan sa Diyos na Ama. Saan ba ang mga utak ng tao ngayon? Bakit ganyan ang ginagawa ng mga tao ngayon? Walang mga sentido komon. Walang sentido komon. Nasaan na ang T ninyo? Saan ang utak ninyo? Gayong ang utak T ay si Divine Master Robin Idira Ickley Sr. Pag magrosaryo kayo, sasabihin nyo lang, magrosaryo ako ng siyam ka mysterious, iaalay ko sa Santo Tomas Trinidad. Sa Santo Tomas Tunodad. Magrosaryo ako ng siyam ka mysterious, iaalay ko sa aking Diyos na si Santo Tomas Tunodad. Dahil dalawa lang Paano nyo sasabihin, iaalay ko, magrosaryo ako ng siyam ka mysterious, iaalay ko sa aking Diyos na si Santissima Trinidad. Gayong dalawa nga lang ang pinanaywalaan ninyo. Paano nyo yan maipaliwanag ngayon? Sinasabi niyong Santissima Trinidad. Santo Tomas Tunodad yan. Dahil wala nga ang him. Tapos pagkatapos niyan, iaalay ko sa Santo Tomas Tunodad kay Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga santo at mga santa, sa ngalan sa aking anghel na tagatanod, sa ngalan sa aking igo, sa ngalan ng igo ni Panginoong Divine Master Robin Idira Ickley Sr. Ngayon, pag him T, sabihin nyo na lang T, wag nang him. Bakit may him pa? Gayong hindi nyo nga tinanggap si him. So ngayon, yan ang isang malaking kasalanan ng Icleo, mga kapatid. Yan ang malaking kasalanan ng Icleo. Ang pagkonsinti ng ginagawa ng Board of Trustee na itakwil si Panginoong Divine Grand Master Robin Madron Ickley I. Kaya nasasabi ko, Icleo po ang pinakaunang tao na itapon doon sa impyerno. Dahil siya ang utak ng pagtatakwil sa Diyos. Imbis na ikaw sana, imbis na kayo sana ang modelo para igiya ang lahat ng mga members ng Philippine Benevolent Missionaries Association na ito ang nararapat gawin. Kayo pa mismo ang nagtulak ng mga membro para maitapon kasama ninyo doon sa impyerno. Saan ngayon ang sentido komon yan? Wala, mga kapatid. Wala. Nagsasabi po ako ng buong katotohanan, hindi para laitin kayo, hindi para idiin kayo, kundi para mabigyan pa kayo ng tsansa, mabigyan pa kayo ng panahon na magsisisi, mabigyan pa kayo ng panahon na humingi ng tawa doon sa itinakwil ninyo na si Panginoong Divine Grand Master Robin Madron Ickley I. Para magpabaha pa kayo ng inyong mga luha, magpaagos pa kayo ng inyong baso-baso na mga luha, para bigyan pa ng ibang pagkakataon, para bigyan pa ng tsansa na maliligtas ang inyong buhay at kaluluwa. Huwag niyong isipin na ang post-video kong ito ay para masamain kayo, kundi para iliwanag ang inyong isipan, para iliwanag ang inyong mga mata, at para makita niyo ang buong katotohanan na hindi pala makakarating ang members ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated sa ikalimang Robin kung hindi nga tatanggapin ang pangatlong Robin.
Paano kayo matatakan ng pangalan at mukha ng Diyos, ng pangalan ng timbre ng buhay na Diyos dito sa panglimang rubin, kung dito pangalang sa pangatlong rubin ay bagsak na kayo? Bagsak na. So paano niyo makamit ang tato ng timbre ng buhay na Diyos gayong itinakwil niyo ang pangatlong persona ng Diyos? Wala pag-asa, mga kapatid. Lahat ng mga paghihirap, lahat na pagsisikap ninyo noong 1965, noong October 19, 1965, hanggang sa ngayon, ay magiging zero po yan lahat. Bagsak po yan lahat. Wala na pong pag-asa na kaligtasan. Nasaan na ngayon ang kaligtasan na inaasam-asam ng tao? Gayong kayo ang nagiging modelo para ibagsak ang tao. Ibagsak ang mga membro ng Philippine Benevolent Missionaries Association. Bakit ibagsak? Dahil hindi nyo pinapaniwalaan ang pangatlong Ruben. Yan po ang pinakamasaklap na pangyayari ngayon sa mundo, mga kapatid. Lalo na sa asosasyon ng Philippine Benevolent Missionaries Association. Dahil ang susunod na itapon sa impyerno ay mga members ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, mga members ng Rubenian International Incorporated, ang siyang susunod na itapon sa impyerno. Dahil proud na proud ang limang Rubin na sa darating na paghuhukom, kayo ay makakasagot sa lahat ng mga katanungan. Kayo ay kompleto, mga kapatid. Kayo ay kompleto ng abogado, kayo ay kompleto ng witnesses, kayo ay kompleto ng ebidensya. Dahil kahit saang patayong debate darating, mga kapatid, kahit saang anggulo patayo darating, wala talagang isang taong nasasakdal na maililigtas niya ang kaniyang sarili na wala siyang abogado. Kahit saang Korte Suprema pa tayo mag-abot, mga kapatid, wala pong isang taong nasasakdal sa korte na maililigtas niya ang kaniyang sarili na wala siyang abogado. Number 1 talaga yan. Hahanapan ka ng abogado ng maghuhukom. Hahanapan ka ng abogado ng huwis. So ngayon, pag wala kang abogado maipapresenta, bigyan ka pa niya ng tsansa na public attorney's office. Pero ngayon, ang tanong, kilala mo ba ang iyong abogado? Kilala mo ba ang mga Rubin na ito na nakatayo dito sa harapan sa araw ng paghukom? Kilala niyo ba iyon? Kilala niyo ba ang pangalan ng inyong mga abogado? Kahit sino paman kayo nanood sa YouTube channel kong ito, kahit isa ka mang reliyosong tao, kahit isa kang Muslim, kahit isa kang Jehovah's Witnesses, kahit isa kang Jesus Christ believer, Christian believers, kahit Hudismo, Budismo, kahit anong religion mayroon ka ngayon. Ang tanong nga, sinong pangalan ng abogado mo magliligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom? At kung kilala mo man ang pangalan ng abogado mo magliligtas sa iyo sa araw ng paghuhukom, ang tanong, nagkikita na ba kayo? Dahil wala pong abogado na magliligtas ng isang nasasakdal na hindi sila nagkikita personally, hindi sila nagmimit, hindi sila nag-uusap personally, hindi sila nag-uusap ng patungkol sa kanyang kaso. Wala po talagang tao, wala pong abogado na mag-aabogar sa iyo na hindi kayo nag-uusap. Hindi kayo nagkakakilala. Kailangan talagang makilala mo ang iyong abogado, ang iyong Diyos na pinaniwalaan. Ngayon, kayong mga Allah believers, kayong mga Budismo believers, kayong mga Hudismo believers, kayong mga Jehovah's Witnesses believers, kayong mga Jesus Christians believers, nagkita na ba kayo ng pinaniwalaan ninyong Diyos? So paano siya mag-aabogar sa iyo gayong hindi nga kayo nagkikita? Sa susunod, yung witnesses, pwede ka bang magbigay ng witnesses? Pwede ka bang magpa-witness ng isang tao na hindi nga kayo nagkakikilala? Pwede ba kayo magpa-witness sa kaso ninyo? Kayo ay isang nasasakdal sa araw ng paghuhukom. Tayo ay isang nasasakdal sa araw ng paghuhukom. Ang tanong, may testigos ka ba para mag-testify na ikaw ay isang masamang tao? May testigos ka ba para mag-testify na ikaw ay isang mabuting tao? Ngayon, kung mayroon ka mang testigos na mag-testify na ikaw ay isang masamang tao or ikaw ay isang mabuting tao, ang tanong, nagkakilala ba kayo?
Kahit saang husgado tayo darating, kahit saang hukuman tayo darating, wala pong sino mang taong pwedeng magtistigol sa iyo na hindi kayo nagkakilala. Wala po talaga. Dapat magkakilala kayo. Kapag kukuha ka ng witnesses sa kaso mo, dapat kilala mo ang taong iyon. Dapat nakakaalam yon sa iyong kabutihang puso. Dapat nakakaalam yon sa iyong kasamaang puso. Yun ang testigos, mga kapatid. Nakakaalam sa gawa mo, mabuti man or masama. Ngayon, dito sa evidence, pwede ka bang walang sala sa kaso na hinaharap mo kung wala kang ebidensya? Wala talaga, mga kapatid. Wala pong taong maililigtas na isang nasasakdal sa hukuman na walang ebidensyang ipinepresentar. So, kailangan mayroon kang ebidensya para mailigtas mo ang iyong sarili sa araw ng paghuhukom, sa araw ng paglilitis, mga kapatid. So ngayon, anong ebidensya mo na nagkikita nga kayo ng Diyos ninyo? Anong ebidensya mo patunay na nagkikita nga kayo ng Diyos ninyong si Allah? Anong ebidensya patunay na nagkikita nga kayo ng Diyos ninyong si Buddha? Anong ebidensya niyong patunay na nagkakausap nga kayo ng Diyos ninyong si Hindu? Anong ebidensyang patunay nagkikita nga kayo ng Diyos ninyong si Yahweh? Anong patunay, ebidensyang nagkikita nga kayo, nag-uusap nga kayo ng Diyos ninyong si Jehovah? Anong patunay, ebidensya ninyong nagkikita, nag-uusap nga kayo ng Diyos ninyong si Hesukristo? Ngayon, anong ebidensyang patunay, nagkikita, nag-uusap nga kayo ng Diyos ninyong si Panginoong Divine Grand Master Robin Madron Idira Ecleo? Anong ebidensya ninyo, mga kapatid? Ang pagtuturo ko pong ito ay isang giya para po kayo ay maliligtas sa araw ng paghuhukom. Dahil manginginig ang lahat na katawan, ang buto-buto, mga tuhod ng mga tao, lahat dito sa buong mundo sa araw ng paghuhukom. Dahil ang tauhan ng Diyos nga mismo ay tinapon sa impyerno. Paano na kayo na hindi nga tauhan ng Diyos? So paano na kayo na hindi nga kilala ang Diyos ninyo? Dahil ito po talaga ang senaryo sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Nakapila po ang tao at ang maghuhukom ay nasa harapan ng Diyos. At ang lahat ay magbibigay ng husay, ang lahat ay magbibigay ng paglilitis, ang lahat ay magbibigay ng paliwanag. Bakit siya itapon sa impyerno? Ipaliwanag niya ang lahat. Bakit siya itapon sa kaharian ng Diyos? Kailangan ang paliwanag niya ay katanggap-tanggap ng maghuhukom upang hindi siya maitapon sa impyerno. At hanggang dito na lang, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa aking Diyos, Divine Master Robin Ecleo Jr., King of all Kings, Master Robin Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo I. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana naintindihan na unawaan nyo ang paliwanag kong ito na sa darating na paghuhukom, kumpleto po talaga dapat ang hinahawakan mo. Kailangan mayroon kang abogado, testigos, at saka ebidensya. Yan pong tatlo ang hahanapin sa araw ng paghuhukom. Kahit saang Korte Suprema ka man makarating, yan talaga ang requirements po. Due process of law po talaga. Patas na patas ang paghuhukom po, mga kapatid. Dahil bawat isa ay mayroong abogado, testigos, at saka ebidensya. Kung mayroon kanyan, 100% po ako magsasabi sa iyo, isa ka sa mga maliligtas. Salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.